nakakalungkot pero dun sila sumasaya. Alam niyo yun? Nabubuhay sila sa dilim. Nabubuhay sila sa nakaraan. Which is wrong. Pero hindi mo rin masisisi, no? Na minsan kung ano pa yung nakaraan, yung talaga yung masarap balikan no? Lalo na yung mga memories na nangyari. Damn! Basta sabihin ng iba, hindi mo kaya. Maniniwala din sila, huwag kang magduda. Yo! Check mga kanok ng paputok. Anong putok na balita sa inyo? Putok na balita sa atin. For today's video mga tol, gagawa tayo ng reaction video patungkol dito sa kanta ni Skaztak Lee, Ron Henley, and Yuri Dope entitled La Luna. And subukan nating himayin. At the same time mga tol, pasensya na, ngayon ulit nakagawa ng reaction video dahil nagkaroon lang tayo ng mga ilang bagay na ginagawa. Shoutout nga pala, Panty Draw Pass League. Hindi ko na para patagalin pa, simulan natin. Let's go! Wait a minute. Skaztak Lee and Toad. Ayan, directed by. Parang kulto dito si ano si Skaztak Lee La Luna. Skaztak Lee, Ron Henley. Ang ganda ng ang ganda ng panimula dito Hindi ko alam kung totoo bang mga puno yan or malamang sa malamang tong moon, hindi. Pero yung mga puno, hindi ko alam kung tunay. Pero realistic yung datingan So, shoutout sa'yo kung sino ka man. What the fudge, man? La Luna. La Luna or La Luna. Siyempre, dito sa unang himayin natin, La Luna or Luna means moon. Alam naman natin na ang moon maraming kahulugan or pwedeng i-symbolize. Like for example, pwede siya maging babae, pwede siya maging nanay. Mas lalong pwede naman nating ihambing ang kadiliman sa kanya. Diba? Or darkness. Something na mga negativity. Yan natin kapag ako'y nag-iisa. La Luna, La Luna, kapag ako'y nag-iisa. La Luna, La Luna, La Luna, kapag ako'y nag-iisa. La Luna. Okay, base sa unang mga scene na nakita ko, shoutout syempre sa visuals. Sobrang appreciated yan. Doon pa lang nakikita ko na agad na merong kadiliman, negative ambience para sa akin, especially bilang viewer. Samahan mo pa ng Yuri Dope na, man, you look broke. Para siyang dito, depressed, aligaga. Kumbaga, ganun siya tulala, mga ganun. So, meaning to say mga tol, it's all about past or something na nasa sitwasyon ka ng dilim sa buhay mo. Parang ganun. La Luna, La Luna, kapag ako'y nag-iisa. Nalilibang tuwing nalilibang pag ang kapaligiran nagsisimulang lamunin ng dilim at nakadaman ng panggiginaw ang See? That's what I'm talking about, mga tol. Dito mapapansin mo na nalilibang kapag nahihibang. So, dito mga tol, pwede kong sabihin na si Yuri Dope dito, obsessed or depressed sa sitwasyon na kung saan yung taong mahal niya na babae, ayan, kita nyo naman sa painting, wala mang makakapagsabi na nasa good situation yung ganyan, di ba? So, kita mo yung mga kalat, kita mo yung mga props na ganyan, tapos may painting pang ganyan, for you to understand na nasa lungkot na situation si Yuri Dope. So, meaning to say mga tol, meron siyang minamahal na kasalukuyang nawala sa kanya. Diba? Parang ganun. Tingnan natin. Obsessed yan obsessed. ang nagsisimulang lamunin ng dilim at nakadaman ng panggiginaw ang ibig sabihin lang parating ka na at matitikmang mabaliw na naman pagkatitig sa nakasisilaw sa langit na buwan dahil liwanag mo ang pinakamahalaga at pinakaabangan kaya hindi na
bumalik kong balutin ng dilim at matanong ko'y puro lang itim mo. Isip ko'y bumalik ko sa gilid ko. Bawa na mag-isa o maaning pag nandiyan ka. Ayun ako di para tumanggi. Aminado ako yung dulot mo sa tuwid kong pag-iiskip ay pang ulol. Sa lungkot ko ay pang sukol. Natatawa na lang kaya baka naman pwede wag ka na lang mawawala maagap. What the fudge, man? Props din sa storytelling na ginagawa niya. Dito kasi pinaparamdam niya, para mas pinipili nilang abangan ka kesa hintayin lumubog ang buwan. So, ibig sabihin, alam mo naman ng karamihan na, di ba, ang mga tao, may times na pumipitik yung bad memories, bad situations, bad past. Kumbaga, nagkukulong siya sa kadiliman. Pero hindi maganda yan, tol, ha? Kailangan makaalis ka dyan sa dilim na kinalalagyan ni Yoridog. Pero dahil nga, mahal niya yung taong yun, mas pinipili niya mag-stay. What the fudge? Kakaibang pagmamahal yun. Pa naman, yoko na ng kaliwanagan kung wala ka lang. Sa katinuan, ayos lang na kumawala. Doon lang kasi ako merong kaunawaan. Mga tol, the fudge. Ayos lang mawala sa katinuan kasi doon lang siya may kaunawaan. Shoutout sa'yo, Yoridog, pa. In character ka dito, men. Yoko na ng kaliwanagan kung wala ka lang. Sa katinuan, ayos lang na kumawala. Doon lang kasi ako merong kaunawaan. Walang magagalit pag damag man magsayang. Nang oras po kung gabi, puro kabaliwan. Palagi man magsawa niyan, malabo dyan ako ay nakakatiyak. Lagi lang ako sa iyong mag-aabang. Lagi lang ako sa iyong mag-aabang. Dito talaga, mga tol, nakakalungkot pero dun sila sumasaya. Alam niyo yun? Nabubuhay sila sa dilim. Nabubuhay sila sa nakaraan. Which is wrong. Pero, hindi mo rin masisisi, no? Na minsan kung ano pa yung... Oh, well, what the fudge, man. Hindi ka umayak doon, ha? Hindi ka na umayak. Wait lang. Oh, tinablan ako doon. Yoridog, what's that? Na minsan kung ano pa yung nakaraan, yung talaga yung masarap balikan, no? Lalo na yung mga memories na nangyari. Tumalab. Ngayon, dope. Dope? Tumalab? Bars! Pero tumalab talaga, tumalab. Aliwan palagi man. Tsaka may umuusok-usok siya, no? I don't know kung ano po yung meaning nan, pero something na siguro na ano siya, na kinakain na siya ng dilim lalo, parang gano'n. Isawa niyan, malabo O niyan. kasi naging ano siya naging estranghero na parang kulto no? Naku ay nakakatiyak. Lagi lang ako sa iyong mag-aabang. Bakit pag sumapit ang gabi, hanap kita, laging nakatingala. Yun yung kumbaga nasa sitwasyon ka na naman ng, eto na naman yung nakaraan. Sa tuwing lumalapit ang dilim ay ayos na, dahil mas nasisilayan ka. Grabe, no? Mas nasisilayan ka kapag sumasapit yung dilim. Yun nga yung sinasabi ko na may times na dapat mong kalimutan para for you to move on, pero nakukulong ka sa nakaraan. Dito mga tol, napakaganda ng setup dito. May telescope, may painting na it's all about universe. Galing. Lalo na Oo! Binibigyan tayo ng mga dito, detail siya to. La Luna, Moon and Love. Diba, see? Moon and Love. It's all about moon and it's all about love. Iba no? Pagmamahal ang pag-uusapan, marami kang pwedeng magawa dyan Kahit sabihin mong martyr ka na, kahit sabihin mong loko ka na, kahit sabihin mong paliw ka na dyan. Pero kung hindi nila nararamdaman yung pagmamahal na meron ka para sa isang tao, hindi ka nila mauunawaan Di ba? lalo na, lalo na, kapag ako'y nag-iisa. Diyon pagtaginit, lobo, pagtaglamig, pagkagat ng dilim, kwagusahin papawid, tiyaking sa Ang daw, no? Ganda kasi ng visuals Alam mo, bukod sa ang ganda na ng mga sulat nila, kailangan mong himayin, napapahimay din ako sa visuals. Kasi karamihan sa mga naggagawa ng mga ganyang music video, mas nagbibigay sila ng istorya dyan. Kaya kailangan mo din pansinin yan. Ulitin natin. Kapag ako'y nag-iisa. diyon pagtaginit, lobo, pagtaglamig, pagkagat ng dilim, kwagusahin papawid, tiyaking What the fuck? Leon pag tag-init, Lobo pag taglamig. Pagkagat ng dilim, kwago naman daw siya, mga tol. So nagiging siya dito, paiba-iba siya ng transformation. Kakaiba talaga to si Kuya Ron Timo kwago yung nasa Lego. Kita ko may kwago dito. Iba rin. Sinaganto. Ganda ng sinaganto, mga tol. Parang realistic yung moon. Pinagplanuhan. Nag-invest. Yun ang maganda. tiyaking sapat yung baon mong panula kapatid. Dito yung gutom na mukhang malabong maitawid, patapik naman sa dila ng
Nang sa gayon yung paligid pwede natin patingkarin. Yung tina ko minsan nang sahig ay medyo mamantika lang. Hapinan sa pagkita sabay hipan ng kandila sa Fudge, man! Could you imagine na itong taong to ganun magsulat in a different way? Kasi habang pinapakinggan ko unti-unti mga tol, parang dinadala ka sa isang lugar na kung saan pwedeng may mangyari. Sinasabi niya to dun sa pinagtutuunan niya ng pagmamahal. Pwede niyang makasama sa isang lugar na ganun. Biruin mo ha, mantika, di ba? Sahig, mantika na, tapos may kandila, tapos may amoy sampagita, di ba? So anong nai-imagine nyo? Parang something na seductive place na okay, game na to, man. Parang ganon, in a different way na hindi niya literal na sabihin na magkasama kayo sa isang kwarto, isang bahay, di ba? Galing talaga na ron. ang hapinan sa pagkita sabay hipan ng kandila sa init ng ating katawan. Buti na nga lang hindi tayo nalapno sa bawat haplos. Paulit-ulit mong binabanggit ang pangalan ng Diyos. Pagkat bukod ng linom na pag nagpurot kataang tunog at salitang habang bilugan ang buwan kahit yung hinaharap wala pa mang katiyakan. Malugod yung tinanggap yung rap bilang kabiyakan. What the fudge, man? Kikita ko dito, kaya kanya dinala dun sa isang mamantikang sahig or may kandila o may sampagita kasi magkakaroon ng honeymoon. Diba nagbanggit siya dito ng pulot gata na ibig sabihin is honeymoon. Tapos may something na mainit parehas yung katawan nyo. Mainit parehas. Ibig sabihin nandun ka na sa part ng kasagsagan ng temptation eh. Diba? Parang may temptation na nagaganap. Tapos paulit-ulit mo pang binabanggit ang pangalan ng what the fudge. Ulitin natin mga tala para lang mas clear. Sa init ng ating katawan. Buti na nga lang hindi tayo nalapno sa Diba doon pa lang no? Napakita niya. Nadala ka na sa lugar kung saan pwede may mangyari. Tapos mainit na yung dalawang katawan nyo. Diba? bawat haplos. Paulit-ulit mong binabanggit ang pangalan ng Diyos. Ang smooth ng smooth ng imagination niya. To be honest lumalabas yung pagiging lyricismo ni Kuya Ron Henley dito sa mga ganitong sulatan. Kapag ka merong mga collaboration niya, talagang inaabangan ko rin na mapakinggan. And well played. Napakinggan natin yung ganitong track niya. Bukod ng linom na pag nagpurot kataang tunog at salitang habang bilugan ang buwan kahit yung hinaharap wala pa mang katiyakan. Malugod yung tinanggap yung rap bilang kabiyakan. Bango-bango naman ang niluluto mo minuto, lalo na yung dugo mo nangangamoy ninuko. Baka naman pwede patikin na lang siguro pagmasdan mo ang pagbabago ng yuko. What the fudge, man? What the fudge? Grabe ka na, Kuya Ron. Ito yung mga nakakagulat kay Kuya Ron kapag gumamit na siya ng mga word na kakaiba na pwede mong i-reference sa kanta na isinusulat niya. Like for example, yung Nenuko, isang ure or brand ng cologne na talagang sikat na sikat. Halimbawa, sa ibang bansa, ganun, Nenuko, tapos dito sa Pilipinas, ano bang pabangong sikat dito? Siyempre, Decidido. Decidido perfume, binibenta ko po yan for only 249. PM lang kayo sa mga gusto na mag-avail nito. Hindi, basta yon, imagine, Menudo, ni Rhyme sa Nenuko, tapos makikita mo pa yung essence ng rating niya na ang bango-bango, dahil nga cologne, Nenuko, tapos yung dugo, kakainin niya daw, magpapalit ng anyo. Nagigits mo, yung iba yung niya eh. Parang pag lupit, man! Lalo na yung dugo mo nangangamoy ninuko. Baka naman pwede patikin na lang siguro pagmasdan mo ang pagbabago ng yuko. Ilang pa bang gabi na lagim ang kailangan tawirin. Naakit mo na pati sila Yuri Gagarin. Talagang takaw tingin ang liwanag mo sa tuwing mag-aaral. What the fudge, man? Grabe yun, mga tol. Pati daw si Yuri Gagarin naakit na ng dilim na yan. What the fudge? Para sa mga hindi nakakaalam, trivia lang ulit. Yuri Gagarin, first na nakapunta ng space. At syempre, ang una naman nakaapak sa moon ay si Neil Armstrong. Nakakatuwa lang na yung mga pinag-aaralan mo ng high school is naririnig mo sa taong to. Kasi nandun yung thoughts na even si Yuri Gagarin nabighani sa dilim. Di ba parang pinuntahan ka pa niya, masilayang ka lang. What the fudge, man? Napaka-solid nun, man. Ilang pa bang gabi na lagim ang kailangan tawirin. Naakit mo na pati sila Yuri Gagarin. Talagang takaw tingin ang liwanag mo sa tuwing mag-aagaw dilim. Maligayang pagdating lalo na. Kaso parang siya, no? Parang siyang something na nagayuma dito. Kasi may ininom siya eh. Talagang takaw tingin ang liwanag mo
mo sa tuwing magkaagaw dilim, maligayang pagdating lalo. Pero si Kuya Ron Henley, nasa sitwasyon pa rin siya ng kadiliman sa buhay. Doon sa storytelling niya. Sa sobrang pagmamahal niya kasi, no, even sila Yuri Gagarin, sinilip o nilakbay na nila yung dilem. Kasi nga, ganun pagpantasyahan. Parang ganun. Pero, pumapatak pa rin to sa sa akin pumapatak pa rin talaga sa darkness, sa depression, anxiety, past. Ganun ko siya yun eh. Or sa taong mahal nila. Ulitin natin ha. Talagang takaw tingin, ang liwanag mo sa tuwing magkaagaw dilim, maligayang pagdating lalo. Uy, parang may something na nagayuma siya dito mga tol. Ibig sabihin, biktima na rin si Kuya Ron ng loneliness, ng depression, or obsession. Yuri Gagarin, talagang takaw tingin, ang liwanag mo sa tuwing magkaagaw dilim, maligayang pagdating lalo. Lalo na kapag Dito mga tol, Skastakli, kanina niya pa feel yung kanta. Actually, excited din ako kung anong tirada naman ang ipapakita dito ni Skastakli. Hindi ko na para patagalin pa. ako'y nag-iisa, lalo na Show what you've got. kapag ako'y nag-iisa, lalo na kapag ako'y nag-iisa, lalo na kapag ako'y nag-iisa. Kung pwede nga lang talaga kitang ilapit sa'kin, wala akong sasayanging oras na ika'y akapin. Kikilabutan ako sa nagagawang flow ni Skastakli. Tapos yung unang entrada niya iba eh. I don't know kung pwede mag-mention ng name, pero sa parte ni Skastakli, it's all about hope. It's all about hope. May lalim, may emosyon. Kung pwede nga lang talaga kitang ilapit sa'kin, wala akong sasayanging oras na ika'y akapin. Ilang gabi ng madilim ang paligid ko, inabangan ko pa rin ang pagsilip mo. Kasi Alam mo, kaya siguro ako nakakaramdam ng lungkot. Ilan sa mga napapanood ko, may idea ako sa buhay ni Skastakli. Lalo na sa buhay dati niyang kinakasama. Kasi parang dito yung moon sumisimbolo naman sa sa mahal niya sa buhay. Or sabihin natin anak niya, pwede rin yung asawa niya dati. So parang doon pumapatak. And speaking of Luna, alam ko, ewan ko kung personal na to, no? Pero moon, baby moon, search nyo na lang, Skastakli baby moon. So siguro makaka-relate na kayo sa ano man yung gusto kong sabihin. Ganun siya nakulong sa dilim, kalungkutan. Kung pwede lang, no? Kaso, iba na yung sitwasyon eh. What the fudge? Ano to? Ano tong kamay? Parang hindi na-edit oh. Naka-green screen ba sila? kasi paano kung di na kita masin Naka-green screen sila. Oh, anyway, konting lang naman yan. Ilayan, natatakot ako sa umaga'y masinagan. Mag-aantay pa rin ako na dumating ka, kahit na ako ay ulanin pa. Balahibo ko'y tumitindig na, sa lamig ganda ng kagatin ka. Pero may pa rin eh, tumatakbo pa rin sa obsess, tumatakbo pa rin sa temptation. Pero yung kaninang lines, may mga na-feels lang ako na parang iba yun dito. May naramdaman lang ako. Ayan, natatakot ako sa umaga'y masinagan. Mag-aantay pa rin ako na dumating ka, kahit na ako ay ulanin pa. Balahibo ko'y tumitindig na, sa lamig ganda ng kagatin ka. Ayan ka na naman, wag mo kong giyangin dahil hindi ako humindi. Di ka titigilan na di ka tumidili, di ako sanay na may lambing alam mo kiliti. Lalo na pagigil ang tingin ko sa'yo, hindi nakadamit sa mga bituin. Uy! Diba? Dito sa part na to, naramdaman mo na parang it's all about obsessed na siya, amin. Kasi yung tingin na sa'yo, hindi nakadamit, di ba? So, dun pa lang sa imaginary lines na gano'n, kita mo na nasa loob siya ng
pagka-obsessed na tao or depressed anxiety. Ewan ko, ba't doon napunta? Pero ganun niya kamahal yung tao eh. Diba? Ganun niya kamahal yung tao. Gigil na nga siya eh. Naiinggit, hindi ko na kayang pakalmahin ang tama mo sa akin. Lalo na, lalo na, lalo na, lalo na, lalo na, lalo na, kapag ako Ayun, mga nakagapos na sila, men. Mga biktima na sila. Biktima na sila ng ganong pag-ibig. isa, lalo na, lalo. Ganda ng bitawan dito. Shoutout nga pala, no? Cinematography-wise, detail shots, the way kung paano nagkulay, trip ko rin yun. Napakaganda. Ganda. Realistic, realistic yung mga bitawan dito, Actually, yun, tingnan mo, sumisimbolo pa rin ang moon, pero alam mong pwedeng ilaw na yun, di ba? Pero ganito nila. Parang ano siya, no? Para siyang, itong babae kasi parang dinadala. Lalong inaakit niyo yung mga tao. Dito tayo sa dilim, na gano'n. Kapag ako'y nag-iisa, lalo na, lalo na, lalo na, kapag ako'y nag-iisa, lalo na, lalo na, kapag ako'y nag-iisa. Nagwagi si Moon. Sino kaya tong babae? Discuss that lead to. Si Bruce? Ay, Todd! Ano to? Sila kuya tayo to, si Tomen! Let's go, Pangi! Let's go! Oo, ano? Ba't walang palaka? Ba't palaka? Todd Manila, Skasakin, Alvin Joshua, Todd yung... Ayun, BFX! BFX! Uy, shoutout Michael Chris Almasco. BFX. May kaibigan ako si Vladimir. Si Vlad. May kaibigan ako si Vlad. Sa Facebook, nakakwento ko dati. Pero ngayon, napatigil na. Kanya-kanyang busy na eh. Coloris. Shoutout. Nagampanan yung emosyon. Ang bawat senaryo. Shoutout sa'yo, John Ansen. Hanap lang ako, baka may kakilala ako dito eh. Ito. Ayun pala nga! Let's go, Pagi! Let's go! Ooh! Shoutout kay Kuya Taito C, tsaka kay Bruce. Shoutout, congratulations. Isang solido na naman na proyekto. At worth it, syempre. Isa sa mga natuwa dito, bukod sa mga nag-cast, bukod sa mga nag-perform, kaming mga tagapanood. Walang sawang sumusuporta sa mga ganyang likha, lalo na sa visuals. Darating ang time na ang bawat mga artist, kapag kumikita na yan, wag nilang papalampasin na magpaganda rin ang music video. Kasi sometimes, may mga taong nakikinig na mas na-appreciate nila using the idea of some directors tulad nila Bruce, tulad nila Skasakli, and syempre ng Toad. By the way, dito ko na natapos yung video, napakahaba. Pero try kong paiklihan. Nung paputok na lang nagsasabing, take care, sweeter, kape, paan. Peace!